Ang Wizards ang official donut team sa month ng November, PH time. 13-game losing streak ang Wizards sa buong month. Kung US time kasi, meron pa silang isang game sa November 30. Pero since PH time, donut team na sila. Dati-rate nangaasar pa tong si Kuzma dito sa Detroit last season kasi nga nagkaroon ng mahabang losing streak. Mukhang ang Wizards ang papalit ngayon sa Detroit. Na-injured pa si Kuzma, ang second leading scorer ng Wizards na merong left rib sprain. So hindi pa alam kung matatagalan siya bago makabalik. Or pagbalik niya, sila na yung may hawak ng record na may pinakamahabang losing streak. Mukhang kinukulang din sa spaghetti si Kuzma ngayong season. Bagsak din ang stats niya. Si Jordan Poole na kasi ang leading scorer nila ngayon. Ang average na lamang ng kalaban sa kanila ay 15 points per game. Ang isa sa mga game nung November na halos dikit pa ay versus Boston. 12 points ang lamang ng Celtics kontra Wizards. Dikit pa yun. Ang Clippers naman, panabla pa rin sa West, balik sa winning column. Si James Harden naman na break ang record ni Kobe na may pinakamaraming 30 or more points sa isang half. May total si James Harden versus Wizards na 43.7 assists at 7 3-point shot. 31 points ang ginawa ni Harden ng first half. Ito pa pala yan. 5 games nang nawawala si Norman Powell dahil sa hamstring injury. 4-1 ang Clippers dun. Sa record, batak na batak si Harden. Pero ito pa kasi yun. Sa loob ng 8 araw, 5 games ang Clippers. Hindi pa nagpapahinga nun si Harden, puwera usog. Si Klay Thompson naman wala pa rin sa Dallas dahil sa injury sa paa. Si Luka wala pa rin dahil sa wrist injury na sabi naman ni Jason Kidd malapit nang bumalik. Kaso gugustuhin niya bang pabalikin agad si Luka ngayon? Siya ang star at franchise player pa rin ng Dallas. Kaso sabi ko nga nung last episode sa Dallas, mas nababalansin nila yung mga player kapag wala si Luka. 4-1 ang record ng Dallas kapag wala si Luka, 7-7 naman kapag naglalaro siya. Kaya sa mga write-ups, nagtataka paano tinalo ng Dallas ang Knicks nang walang Luka. Tambak pa ang inaabot ng Knicks dun. Well-rounded kasi ang Dallas sa lineup nila. 17 3-point shot pa kontra sa 7 ng Knicks. Si Najee Marshall, yung best friend ni Jimmy Butler, naka 24 points pa. Si Washington nasa 19 points. Si Grimes nasa 21 points. Si Kyrie sapat na 23.7 rebounds at 6 assists. Lalo kasi lalakas ang Dallas kung bumalik si Luka. At kung yung laro ng mga ka-teammate niya ay katulad nung wala siya dun sa lineup. Kaso siguro pwedeng magbago yung style ni Luka para lang mabalanse yung Dallas. Isa sa mga kinagagalit ng mga fans sa Mavericks, binitawan nila si Derrick Jones at naging kapalit si Marshall. Mas upgrade pala yung nangyari. Nag-a-average si Marshall sa last 4 games ng 22 points per game. Defensive player pa. Kung babalik si Luka, malamang mawala ulit sa rotation si Marshall, sayang naman. Pasok pa rin ang Dallas sa top 10, dikit sa kanila ang Kings at yung Minnesota. Ang sunod nilang makakalaban, Utah, Portland, Memphis, Wizards at Toronto. 4 sa 5 teams na yon lower rank sa standing. So hindi ko sinasabing mahina, malaki lang ang chance na manalo ng Dallas. Nagkainitan si Chris Paul at si D'Angelo Russell. Walang galang sa matanda si D'Lo, trade ka ngayon. Kumpare pa naman ni LeBron si CP3. Siniko kasi ni Chris Paul itong si D'Angelo na binawian naman siya. Nakabawi na ang Lakers ng panalo. Nilagay nila si Kinect sa starting unit kapalit si Reddish. Akala ko pa dati hindi ilalagay ni Redick. 20 points, 8 rebounds, 2 steals at 4 3-point shots si Kinect. Another 20-point game agad sa kanya. Ito yung traction ng Lakers ngayon. Wala pa silang tinatalong team na nasa top 6 or nasa top ng standing nung time na kalaban nila as of November. Yung unang game nila sa Suns kakaumpisa pa lang ng season nun kaya hindi ko nilagay. Ang San Antonio ang ikalawang team na tinalo ng Lakers na kasama sa top 10 ng standing. Nung tinalo naman nila yung Memphis sa ikalawang beses, wala si Ja Morant nun. Ang susunod pang mga kalaban ng Lakers sa 5 sunod ay 2 doon kasama sa top 6 ng bawat conference, OKC at sa ngayon yung Miami. So yung game sa pagitan naman ng OKC at Golden State, bukas ko na lang gagawin. May pasok pa yung tagapagbalita kaya time.